Hindi mo gusto ang hustisya. Gusto mo ay paghihiganti. Namatay ang iyong ina nang ikaw ay malapit ng mag-12 anyos. Sinasabi ng lahat na ang iyong ama ang may gawa. Isang mapanganib na lalaki. Isang trafficker ng droga. Isang multo sa mga talaan. Isang pangalang binibigkas ng mahina ng mga tao. Lumaki kang nakikinig sa parehong kwento. Gusto nang tumakas ng iyong ama. Gusto nang tumakas ng iyong ina kasama siya. May nangyaring mali. Namatay siya. Nawala siya. At ikaw ay naiwang mag-isa. Hindi ganap. Inalagaan ka ng iyong tiyahin. Kapatid ng iyong ama. Pinuno ng pulisya sa lungsod. Isang malakas na babae. Respetado. Kinakatakutan. Para sa lahat, siya ay isang alamat. Para sa'yo, siya ay pamilya. Sabi niya babayaran ng iyong ama balang araw. Sabi niya mahuhuli niya ang iyong ama. Sinasabi mong gusto mong tumulong. Ngunit alam mong ayaw mong arestuhin siya. Gusto mo ng ibang bagay. Mukhang normal ang buhay mo. Unibersidad sa umaga. Mga nakapapagod na klase. Makakapal na mga libro. Mga guro na masyadong madaldal. Mga kaklase na nagpaplanong ng kanilang hinaharap. Ikaw hindi. Isang punto lang ang iyong hinaharap. Hanapin siya, ang iyong ama. Pagkatapos ng campus ay nag-ehersisyo ka. Ini-insist ng iyong tiyahin ito. Pagtakbo, pagputok ng baril, mabilis na pag-iisip, kontrol ng paghinga, kontrol ng galit. Minsan nag-ehersisyo kayong magkasama. Shooting range, nasa likod ka niya. Inaayos niya ang iyong posisyon. Hindi mo dapat higpitan ang gatilyo ng may galit, sabi niya. Kaya paano? Gamit ang isip. Hindi ka sumagot. Dahil alam mong pag makita mo siya sa tapat mo, wala nang isip. Nasa unibersidad ka. Punong-puno ang silid-aralan. Ang guro ay nagtuturo tungkol sa mga proseso ng pulisya. Pagkuha ng mga bihag. Proporsyonal na paggamit ng lakas. Hindi ka nagsusulat. Tinitignan mo lang ang screen. May video ng pagsasanay. Isang ahente ang nagtatarget. Nagdadalawang isip. Nabagal sa pagputok. Nakakatakas ang pinaghihinala ang tao. Pinapahinto ng guro ang video. Ang pagdududa ay pumapatay, sabi niya. May ilang estudyante na pumapayag. Hindi ka. Dahil may alam ka. Hindi ka nagdududa. Hindi ka kailanman nagdududa kapag iniisip mo ang iyong ama. Naginguga ang telepono mo. Isang mensahe. Mula sa iyong tiyahin. Ang pinuno ng pulisya. 3 salita lang. May nakuhang impormasyon. Pabilis ang tibok ng puso mo. Binasa mo ang susunod na mensahe. Tungkol sa iyong ama. Tinitingnan mo ang silid-aralan. Lahat ay normal pa rin. Ngunit nararamdaman mong may nagsisimulang kumilos. Isang bagay na matagal nang hinihintay. At sa unang pagkakataon, umalis ka sa unibersidad. Malamig ang hangin. Patuloy ang ritmo ng lungsod. Mga sasakyan. Mga tao. Mga ilaw. Ngunit ang tinitignan mo lang ay ang telepono mo. Isa pang mensahe mula sa iyong tiyahin. Isang address. Walang iba pa. Kilala mo ito. Isang lumang warehouse. Pinagbabantayan ng pulisya sa loob ng ilang buwan. Pinagpapalagay na puntahan ng iyong ama sa kanyang network. Sumakay ka sa kotse. Nagmadaling magmaneho. Masyadong mabilis. Alam mong hindi dapat pumunta. Ito ay trabaho ng pulis, hindi personal. Pero para sa iyo, palaging ito ay personal. Nagpark ka ng malayo. Madilim ang warehouse. Isang ilaw lang ang bukas sa loob. Naglakad ka papalapit. May narinig kang mga boses. 2 lalaki. Isa ang nagbanggit ng pangalan. Ang pangalan ng iyong ama. Nagkirot ang iyong tiyan. Lumapit ka pa. Ngunit may mas masahol kang narinig. Gusto siya ng boss na makita. Hindi mo alam kung tungkol ba sila sa ibang tao. Nagtago ka sa likod ng isang container. Patuloy ang mga boses. Ngayon ay may naririnig kang mga hakbang. Isa sa mga lalaki ay lumabas ng warehouse. Nakikilala mo siya. Nakita mo ang larawan niya.
Dating assistant ng iyong ama. Isa sa mga taong nawala noon pa. Sinasabing patay na siya. Ngunit hindi pa. Nandito siya. Ilang metro lang ang pagitan. Malakas ang pintig ng puso mo. Iniisip mong tawagan ang iyong tiyahin. Ngunit hindi mo ginawa. Dahil ito ang iyong pagkakataon. Lumabas ka sa dilim. Nilapitan mo siya ng baril. Pulis! Sabi mo. Natigil ang lalaki. Itinaas ang mga kamay. Hindi siya lumaban. Nakakagulat at napakadali. Tinali mo siya. Sinakay sa kotse. Walang sinabi sa biyahe. Walang salita. Tinitingnan ka lang niya sa salamin. Parang may alam. Dumating kayo sa abandonadong warehouse. Isang walang laman na lugar. Tahimik. Perpekto para sa interogasyon. Pabitbit mo siya mula sa kotse. Pinaupo sa isang upuan. Tinali mo. Ngayon ay nagsalita na siya. Isang pangungusap lang. Alam ng iyong ama na darating ka. Tumuwa ka. Iniisip mong sinusubukan kanyang galitin. Pinindot mo ang baril sa kanyang noo. Huwag kang mag-alala, hindi namin gagawin yan. Kung bibigyan mo ng like ang video at mag-subscribe sa channel para sa iba pang mga video tulad nito. Sabi mo, magsalita ka. Ngumiti siya. Isang payapang ngiti. Halos malungkot. Wala kang alam. Diba? Nabigo ang iyong pasensya. Kinuha ang telepono. Tinawagan ang iyong tiyahin. Sabi mo hawak mo ang isa sa mga tao ng iyong ama. Sabi mo magpunta siya. Parehas ninyong iinterogahin siya. Na matagal bago siya sumagot. Masyadong matagal. Nang nagsalita siya, ibang-iba ang tono ng boses. Nag-aalala. Huwag kang gagawa ng anuman hanggang dumating ako. Tinapos ang tawag. Lumiko ka sa preso. Ngunit hindi na siya ngumiti. Ngayon ay tinitingnan kanya ng may iba. Habag. At sinabi niya ang isang bagay na di mo inaasahan. Kapag tumawag siya sa'yo, huwag kang sumagot ng may galit. Biglang tumunog ang telepono mo. Hindi kilalang numero. Sinagot mo. Isang kalmadong boses. Napakalma. Hello, anak. Siya nga. Ang iyong ama. Sabi niya pakawalan mo ang kanyang tao. Sabi niya darating siya mismo. Sabi niya gusto niyang ipaunawa lahat. Nagliliyab ka. Sinumpa mo siya. Ginulat mo siya nang pumatay ka. Pinindot mo ang iyong baril sa mukha ng nakatali. Kung may lakas ka, lumapit ka. Nanlilisik ang kamay mo. Sandali lang. Pumitik ang baril. Umalingaw-ngaw ang putok. Sumigaw ang lalaki. Pumasok ang bala sa kanyang tiyan. Pinutol mo ang tawag. Dumating ang iyong tiyahin. Tiningnan ang lalaki. Nakita ang dugo. Tiningnan ka niya. Anong ginawa mo? Hindi ka sumagot. Namatay na ang lalaki. Nagdesisyon silang ilagay siya sa trunk. Patuloy ang pangunguya ng telepono mo. Tumawag muli ang iyong ama. Hindi ka sumagot. Nagmaneho sila papunta sa ilog. Madilim na gabi. Binuksan ang trunk. Hindi na humihinga ang lalaki. Paghahagis ng bangkay ang plano. Biglang dumating ang mga ilaw. Mga kotse. Mga armadong lalaki. Pumalibot sa kanila. Pinabagsak sila. Binuksan ang trunk. Nakita ang bangkay. Galit na galit sila. Sumigaw ang iyong tiyahin. Anak ito ng kanilang boss. At ako ang kapatid niya. Nag-alinlangan ang mga lalaki, ngunit sobra silang galit. Isang boses ang sumigaw mula sa malayo. Hinto. Lahat ay lumingon. Isang lalaki ang dahan-dahang lumalapit. Ang iyong ama. Nakikita mo siya sa unang pagkakataon. Hindi mo alam kung ano ang mararamdaman. Tinitingnan ka niya. Umuwi siya sa iyong harapan. Binugbog ang iyong tiyahin. Hindi siya nakakahawak ng malay. Tinakpan ng mga tao ang ulo mo. Sumakay sa isang helicopter. Lahat ay ingay. Kadiliman. Ang iyong ama ay nagsalita malapit sa iyo. Sabi niya, hindi niya pinatay ang iyong ina. Sabi niya marahil namatay siya dahil sa kanya. Pero hindi dahil sa kanya. Hindi ka nakinig.
Dumating ka sa kanyang taguan. Hindi ito simpleng taguan. Ito ay sentro ng kapangyarihan. Tinanggal nila ang hood mo. Ang puting ilaw ay tumatama sa mga mata mo. Kinurap-kurap ka. Nang malinaw ang paningin mo, nakita mo ang lahat. Malalaking screen, mga hanay ng monitor, digital na mapa, mga minarkahang ruta, mga pantalan, mga container, mga paliparan, mga ruta sa dagat, mga ruta sa lupa, mga numero, mga halaga, mga milyon, marahil bilyon. Sa ibang screen lumalabas ang mga kamera, mga laboratorio, mga selyadong pakete, mga puting bloke na nakaayos na parang mga ladrilyo, mga armado na guwardiya ang nagbabantay sa bawat pasilyo, mga lalaki na nagbibilang ng pera, mga truck na pumapasok. Sandali mong naiintindihan. Ang lawak, ang sukat, hindi lang mafia ang iyong ama, isang imperyo, isang di nakikitang hari na kumokontrol sa mga kalsadang hindi pa niya kilala. At sa isang saglit lang, inisip mo ang isang mapanganib na bagay. Inisip mong maging tagapagmana siya. Prinsipe ng mga kalsadang iyon, ang taong kumokontrol sa lahat nito. Respetado, kapangyarihan, takot. Ngunit nabasag ang imahen. Dahil naalala mo ang iyong ina, ang boses niya, ang tawa niya, ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, at naalala mo ang sinabing buong buhay mo, na pinatay siya ng iyong ama. Bumalik ang galit, ang imperyong ito, at pinili pa rin niyang sirain ang sariling pamilya. Nasa harap mo ang iyong ama. Kalma, mahiwaga, naghahain ng alak na parang nasa pangkaraniwang hapunan lang. Parang hindi mo pinuntahan ang kalahati ng mundo para sirain siya. Uminom ng isang higop. Walang takot ang mga mata niya. Pagod lang. Sabi niya, oras na para malaman mo ang katotohanan. Ayaw mong makinig. Hindi ka pumunta para sa paliwanag. Pumunta ka para sa hustisya. Tinitingnan ka niya ng matindi. At nagtanong. Isang tanong na hindi mo inaasahan. Hindi mo kailanman naisip kung bakit hindi kita pinatay? Naging mabigat ang katahimikan. Dahil alam mong kaya niya yan. 1,000 beses. Ngunit hindi niya ginawa. At iyon, nagsimulang makainis pa sa kahit anong kasinungalingan. Hindi nakikipagtalo ang iyong ama. Hindi sumisigaw. Itaas lang ang remote. Sumindi ang isang screen. Lumang video. Malabo ang larawan. Namamatay ang kulay. Isang hardin. Ang iyong hardin. Ang bahay na iyong kinalakhan. Kilalanin mo bawat sulok. Ang puno. Ang kahoy na mesa. Ang maliit na slide. At nakita mo siya. Ang iyong ina. Buhay pa siya. Naglalakad sa bakuran. Ngumingiti. Kasama ang iyong tiyahin. At ikaw, lumabas sa video na tumatakbo. Bata. Walang malay. 12 anyos. Isang bata. Sandali na mahinga ang mundo. Dahil ito ang huling pagkakataon na makikita mong buhay ang iyong ina. Nagpatuloy ang video. Nasa kusina ang iyong ina. Pumasok ka. Humiling ng isang baso ng juice. Hindi ka matiis. Pilit. Minsang sinabi niyang hindi. May maliit na pagbabago sa mukha mo. Isang ekspresyon. Isang childish na galit. Ngunit hindi huminto ang video. Pumasok ang iyong tiyahin. May sinabi. Napaisip ang iyong ina. Pinukpok mo ang mesa. Nagpaka-bitter ka. Napabuntong hininga ang iyong tiyahin. Sabi niyang kukuha siya ng isang bagay sa bakuran. Lumayo siya. Iniwan ka nag-iisa sa iyong ina. Napabilis ang paghinga mo. Dahil alam mong may darating. Ngunit pilit itong tinatanggihan ng isip mo. Nasa mesa ang mga gamit. Nag-aayos ng mga bagay ang iyong ama noon. Isang martilyo. Isang screwdriver. Isang metal na susi. Kumilos ang kamay mo sa screen. Kinuha mo ito. Ayaw mong tumingin. Ngunit hindi tumigil ang tunog. Isang palo. Isa pa. Isang sigaw.
Sigaw ng iyong ina. Tapos katahimikan. Tumigil ang video. At ang katahimikan sa tunay na silid, mas masahol pa sa kahit anong putok ng baril. Dahil ngayon alam mo na, hindi ang iyong ama. Tinatanggi ng isip mo. Hindi ito totoo. Hindi pwede. Nagsalita ang iyong ama. Mababa ang boses, walang galit, luma nitong lungkot. Sabi niya nang dumating siya, masyado na raw huli. Sabi niyang nakita niya ang nangyari. Sabi niyang nakita niya ang mga kamay mo. Sabi niyang nakita niya ang takot sa mga mata mo. Ikaw ay bata pa. Isang batang hindi alam ang ginawa mo. Sabi niya, pwede ka niyang isuko. Pwedeng sabihin sa mundo ang katotohanan. Ngunit hindi niya ginawa. Dahil anak niya ka. Sabi niya kasalanan niya. Dahil nag-iwan siya ng mga gamit sa tabi. Dahil hindi siya naroon. Dahil hindi niya naprotektahan kayong dalawa. Kaya't nagdesisyon siya. Pinakiusapan ng iyong tiyahin na magsabi ng ibang kwento. Na siya ang may gawa. Na hindi mo kailanman malalaman. Na lumaki kang naniniwalang siya ang kasamaan. Dahil mas mabuti pang may galit ka. Kaysa sa may bigat na pagkakasala. Sumunod ang iyong tiyahin. Sa loob ng maraming taon. Sumunod ang lahat. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat. Tinitingnan ka ng iyong ama ng bagong lungkot. Sabi niya ang batang gusto niyang protektahan. Hindi na umiiral. Ngayon ay isa kang lalaki. Isang mapanganib na lalaki. Isang lalaking pumatay na. Isang lalaking winasak ang kalahati ng imperyo para mag-abot sa kanya. Sabi niya, hindi ka na niya mapoprotektahan. Sabi niya, ang ibang mga katotohanan, bukas na lang ang isang paraan. Kumuha siya ng ineksyon. Malinaw ang likido. Tahimik. Tiyak. Sabi niyang mabilis lang, sasabihin niyang mas mabuti itong ganito. Ngunit may sirang nangyari sa loob mo. Hindi mo tinanggap ang kwento. Hindi mo tinanggap ang kasalanan. Hindi mo tinanggap ang kahit ano. Sumabog ang galit. Pinutol mo ang mga tali. Sumugod ka sa kanya. Lahat ay nangyari sa loob ng ilang segundo. Ninanakaw mo ang ineksyon niya. Ini-inject mo sa leeg niya. Natawang siya. Sumigaw ang mga guwardiya. Bumabaril ka sa mga screen. Salamin. Mga apoy. Kadiliman. Kinuha mo ang telepono mo. Tinawagan ang pulisya. Akala mo nanalo ka. Akala mo tapos na lahat. Pero bumukas ang pinto. Pumasok ang mga armadong tao. Marami. Napakarami. Nauna ang mga bala. 1, 2, 10. Bumagsak ang katawan mo. Naging mabagal ang mundo. Napakabagal. Nawala ang ingay. Naging malamig ang dugo. At natapos ang lahat. Ngayon nasa dilim ka. Walang mga screen. Walang putok ng baril. Tahimik lang. At sa katahimikang iyon, sa impyerno, nakita mo ang iyong ina at pati ang iyong ama. Naghihintay sa iyo para samahan ka sa kamatayan, magpakailanman.